Ang Banana Boat team magkakaroon ng new version ngayong mid-2020 era. Si Sire Wade, yung anak ni D. Wade, ay hindi nakapasok sa NBA pero naglalaro ngayon sa Macau Black Bear na part ng The Asian Tournament. Kaya nakuha doon na maglaro si Sire dahil na din kapartner ni D. Wade yung team na pinaglalaroan niya dahil sa brand na lining. Ang anak naman ni LeBron na si Bronny maglalaro na sa NBA para sa Los Angeles Lakers. Yung kay Carmelo Anthony baka dito makabawi-bawi dahil si Kian Anthony ay number 1 rank sa state ng New York. Nasa number 40 rank naman si Kian sa buong US para sa class ng 2025 base yan sa ESPN. Ang draft class na magiging eligible siya 2026. Kasama niya doon ang Boozer Brothers pati na rin si Bryce James na papasok na rin sa senior year sa high school. Siya yung kasabayan ni Kian. Pwede pang bumaba or tumaas ang ranking ni Kian pagdating sa college. Mga 2 years or 1 year ago, sinabi daw ni Kian Anthony na malabo siyang makapasok sa NBA dahil hindi siya ganung kagaling maglaro at hindi rin naman niya alam kung gaano ang itataas pa ng level niya sa paglalaro kung aabot yun na pang NBA. Dito pumasok si Carmelo na siyang nagtraining na kay Kian na dati ginawan pa ng docu-series yun ng Overtime, ang title The Evolution. Nag-focus lang talaga sa paglalaro ng basketball si Kian sa high school na. Dati kasi TV personality siya kasama yung nanay niya. Mas kilala siya sa TV at sa mga commercial kumpara sa pagiging basketball player. Kumbaga bata pa lang nun si Bronny nag-hustle na siya sa mga liga, sa mga AAU league. Tapos si Kian sideline niya lang yung basketball. Pang commercial kasi siya nun. 2 taon lang din ang tinagal niya, bigla siyang umangat pa sa ranking sa ESPN, naging number 40. Hindi pa siya ranked nun. Sa nakaraang EYBL tournament, umiscore pa siya doon ng 40 points, 5 out of 6 pa sa 3-point area. Nag-average pa siya noon ng 19 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Nire-recruit na rin si Kian ng multiple college team. Gaya ng Syracuse, ang dating team ni Carmelo, kasama doon ng Auburn, Florida State, Ohio State, USC at Rutgers. Kahit anak siya ni Melo, walang hype na katulad ng kay Bronny dati. Lumipat pa si Kian ng team sa Long Island Lutheran High School na consider siyang top prospect sa New York ng ESPN kahit si D. Wade na impress kay Kian Anthony dahil major problem kasi ngayon yung 6'5 na guards. Sa Pitch Invitational, si Kian ang 3rd best scorer ng liga, 22 points, 2 rebounds at 2 assists per game. Nung nakaraang taon, nag-average lang siya doon ng 7 points at 2 rebounds per game sa loob ng 14 minutes. Last year, may nag-offer pa sa kanya sa Division 1, ang Memphis. Kasi nga, sinabi noon na gusto niya maglaro sa Division 1. Kaso, si Kian hindi naniwalang may offer agad sa kanya dahil nga sa competition na meron para sa mga players na nag-aagawa na makakuha ng offer sa Division 1. Eh, hindi rin siya kasama noon sa top 100. Naready pa siya noon ni Melo ng 5 to 6 months para sa training at mental game bago siya nakapasok sa top 100. Dahil naman nasa NBA na si Bronny, target din ni Kian na makapaglaro at makakalaban si Bronny James katulad na nangyari sa kanila nung high school. Sinabi rin ni Kian na hindi dahil sa tatay ni Bronny kaya siya nakapasok sa NBA. Marami kasing papasok ng second generation player ngayong 2020 era, kasama na dun si Kian. Sa ranking ng 2026 draft, kahit malayo pa yon, inaabangan kasi yun ng ibang team. Top 3 na agad doon si Cameron Boozer, yung anak na isa ni Carlos Boozer. Si KD naman yung kakambal, hindi kasama sa ranking kahit pa number 17 siya sa class ng 2025. Si Kian hindi rin kasama sa ranking ng 2026 draft. Ang pinagkaiba lang ni Kian kay Bronny at kay Sire Wade, sa loob ng 2 taon umangat yung ranking niya. Noong 2023 hindi siya kasama sa top 100 pero ngayon kasama na siya at papasok na ng senior year.